Alright mga tol, pag-usapan natin ito. Mukhang may bagong pahayag po galing po kay Anjo Iliana. Akala po natin tapos na. May mga usapin pa pala dito na patuloy na nauungkat at ibinabahagi po nito ni Anjo Iliana. Yan po yung pag-usapan natin sa video na ito. Hindi natin pagtatagalin to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisahan natin. So ayan nga mga tol, akala natin itong mga nakakaraan ay tapos na po yung usapin dito kasi sabi ay ceasefire. No, tama na daw muna. Alam ko po may sinasabi si Chris Fermin ba yun? Na hindi naman dapat niya ginagamit yung word na ceasefire. Yung terminology na yan dahil una, hindi naman siya, wala naman talagang laban eh. Ceasefire, naglalabanan. 'Di ba? Mukhang sa kanya ang ugat. Ikaw ang popoke, tama ba? Ikaw ang una bumabanat ng walang kadahilanan at walang magandang rason para sabihin. May mga nakaraan parang may mga patungkol pa sa kabit-kabit, if I'm not mistaken ha. Disclaimer lang. Anyway, panoorin po natin yung video na ito. Mukhang may bagong banat na naman po si Anjo Iliana mula papunta o laban dito kay Labig Soto ba? Tama? So hindi ko pa masyadong alam, panoorin natin. So, yung sasabi wala kang utang na loob sa Itbulaga at saka mga Soto, teka muna. Hindi naman totoo yan. Pag kailangan nila yung tulong ko, actually marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento eh. Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Vic Soto. Tinulungan ko ang kapatid niya, ginawa akong konsehal. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa nila dahil yung daughter-in-law niya, Nibal, ang konsehal. So, ang point ko, nagsasabi na wala akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Hindi naman ako pasweldoan dyan na walang ginagawa. Number 2, sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Vic, magkaibigan kami ng mga Soto, tinulungan ko rin naman sila. Anjo Iliana ikinwento sa publiko ang nagawa niya umanong malaking tulong noon sa dating kaibigan at katrabaho na si Bossing Vic Soto at sa kapatid nito na si Val Soto. Ngayong araw November 10 ay muli ngang nagkwento si Anjo Iliana patungkol sa mga dating niyang nakatrabaho noon sa Itbulaga sa pamamagitan ng kanyang TikTok Live. Ikinwento at ibinahagi niya naman ngayon ang kanyang naging pagtulong noon kay Val Soto na may pasok sa pagiging konsehal dahil personal umano siyang pinakiusapan ni Bossing. Narito panuurin ang buong TikTok live video. Yes, good morning at grabe yung bagyo at kagabi. Sigurado ako marami ang na naman ngayon, nahihirapan. So sa gobyerno natin, kilos-kilos. Maraming nangangailangan ng tulong ngayon na tigil muna yung politika, tulungan natin yung mga taong nakasalanta ng bagyo. Anyway, gusto ko lang i-address yung sumasabi ng wala daw akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, kinuha ko ng Itbulaga noon, konsehal na ako noon. Marami akong trabaho noon. Ang dami ko ang pinagpalit dahil sa Itbulagang yan. Dahil Lunes hanggang Sabado, Itbulaga ako. Linggo, kasama ko lagi si Vic, tsaka si Tito, nag-golf. So, 7 times a week for 12 years yun na nag-golf kami at na nag-Itbulaga ako. Kumbaga buong oras ko binigay ko sa kanila. Ganong pagmamahal ko sa Bulagaan nun. Pangalawa,
Ah, meron naman tayong tinulong dyan sa kanila eh. O, bigyan ko yung sample. Minsan kinausap ako ni Bossing Vic Soto, ang sabi sa akin, tulungan mo naman yung yung kapatid kong si Bal Soto. Sabi ko, bakit? Walang trabaho eh, nasa TESDA lang siya. Gusto ko na siyang umalis sa TESDA kasi puro pambababae ang inaatupag doon sa TESDA. Sabi ko, Wait lang dito po sa part na to, no? Medyo gusto ko lang pumasok dahil nag-aantay ako ng mga sasabihin niya na connected dun sa mga issue ngayong kasalukuyan sa kanila. Pero ang haba ng ano pala niya, no? Haba ng entrada niya kung saan makikita po natin ay more on personal. Mga bagay na kumbaga sa inyo-inyo na lang dapat i-share niya na ng gusto at masyado niyang ine-emphasize yung kanyang mga nagawa. Siguro nga kasi dahil nababanatan na siya ng mga netizens sa mga ginagawa niya. Pero ako lang, no, at this point na narinig ko tong entire dito sa unahan entirely, makikita po natin na kahit ano pa man ganda ng inyong samahan, ano pa man ang ikwento mo na pagtulong, kung ngayon, no, babanat ka ng mga paninira at babanat ka ng mga nakaka-damage sa pagkatao, especially nung nakalipas recent, no, kay Tito Soto, yung mga sinasabi mo na masyadong damaging sa kanilang mga pagkatao, sa akin very nonsense na po yan at gusto ko malaman ano yung dahilan niya, bakit nagiging ganun, bakit nagiging ganyan ka ngayon, Anjo Eliana, no? Is it political, no? Meron bang lagay, ha? Wala tayong sinasabi na may lagay siya mula sa mga pro-China o mga DDS para kontrahin yung gobyerno, kung sino mang nakaupo sa mga posisyon katulad ni Soto. Wala po tayong sasabihin ganon, pero questioning ko, diba? Ganun ba siya, diba? Kasi parang ganon, parang tila nagiging questionable tuloy yung credibility niya. Kasi tingnan natin, bigyan natin, kasi wala akong marinig na rason niya kung bakit siya nagkakaganyan ngayon, bakit sila kakaganyan. anong gusto mo? Gawin mo namang konsihal. Pa-vice mayor kasi ako noon 2004. Ang takbo ko vice mayor. Sabi ko, tatry ko pero hindi ko maipangako. Di pinaglaban ko sa partido, kasi siyempre vice mayor naman ako. I think I'm entitled to one candidate for each district naman. Ayaw nila si Bal Soto dahil wala daw sa survey. Natawa ako nun sabi ko. Talagang wala sa survey yan wala naman may alam na tatakbo siya. Bigyan niya ako ng 3 buwan, tulungan ko yung tao para lumabas sa survey. So, yun ang pinagkasundoan namin. Anyway, sa makatuwid, at the end, naipasok ko si Bal Soto sa ticket bilang konsihal. So, sinabi ko kay Bossing, okay na, sipag na lang yan si Bal ang kailangan, tsaka siguro bababa ka ng ilang beses kasi siyempre hanapin ka ng tao, kapatid mo yan panganay kasi si Bal sa kanila, si Vic yung bunso. Ganun niya kamahal yung kuya niyang yun kasi nga ayaw niya yung nagtatesda na lang ng bababae, gusto niya may parang permanenteng trabaho. So, fast forward, nanalo akong vice mayor, nanalo si Bal Ito pa lang, Soto no? na Ito pa lang sa part konsihal. patungkol sa Bal na yun, hindi ko kilala yung Bal Soto o naman pangalan yan. Para sa akin, dyan pa lang, ano na yan, negative na yan, no? Damage na yan sa pagkatao ng tao, lalo na kung nasa politika yan. Siyempre, magre-register sa mga nakakapakinig sa kanya. Babaero pala to. Ipinasok lang pala to ni Anjo Eliana at nasa gobyerno, nakapasok sa gobyerno para ano man babae. Opo. So, ganun po yung parang lalabas dyan, no? Katulad ngayon, naririnig natin, di ba? Natapos niya yung 9 years niya. Pinasa niya sa anak niya, si Wahoo. At ngayon yata, Nawala kung na sa nagkakamali, politika, pero asawa naman damage ni pa rin. Wahoo. So,
Wait lang, kasi 'di ba wala na yata sa politika ayon sa kwento niya, hindi naman kasi natin kilala talaga. Tapos pinasok kong anak, so kung ang anak niya ay kasalukuyan nandun pa rin sa gobyerno, damaging yun for both, 'no, sa mag-ama o sino man yun. So iyon po yung negative diyan para sa akin, 'no. Disclaimer lang for everything So, yung na sasabi sinasabi ko, wala kang pero utang na yun yung naiintindihan ko diyan na hindi maganda sa ginagawa ni Anjo Eliana. Whatever reason na meron siya, even, yan po ay makatarungan pa, makatwiran. Yung reaksyon, yung ginagawa, mga pananalita sa akin, very unprofessional po ito. So, yung sasabi wala kang utang na loob sa Itbulaga at saka mga Soto, teka muna. Hindi naman totoo yan. Pag kailangan nila yung tulong ko, actually marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Vic Soto. Tinulungan ko ang kapatid niya, ginawa akong konsehal. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa nila dahil yung daughter-in-law niya, Nibal, yung konsehal. So, ang point ko, nagsasabi na wala akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Hindi naman ako pasweldoan dyan na walang ginagawa. Number 2, sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Vic, magkaibigan kami ng mga Soto, tinulungan ko rin naman sila. Ayan, kiniwento ko sa inyo, tinulungan ko si Bal magkaroon ng trabaho, naging konsehal. Kaya marami nga kami pinagsamahan yan, nagtulungan kami niyan. Kaya hindi totoo yung wala akong utang na loob. It's a give and take relationship. They help me, I help them. Ganun lang yun. Kaya lang, sad kasi dahil sa nangyayari ngayon, hindi na kami friends. Pero, the memories will be there. Alaala na lang yun. Fun memories while in Itbulaga. So sa inyong lahat, mag-iingat kayo. Mga kababayan ko dyan sa Bicol, Diyos maray na ugto sa inyong gabos. Sana wala masyadong napahamak dyan sa inyo. Naku, yung Bicol daw, binanatan ako manonood ako ng news, titingnan ko kung ano mga mangyari at Siguro hanggang dito na lang tayo mga tol, no? At bago po tayo magpaalam, no? Siguro naman wala lang tayong masyadong sasabihin dito maliban dun sa masyadong personal ang kanyang mga isinishare na kwento at hindi pa rin klaro, buo yung detalye, wala tayong makita. At least dito sa video po na ito, wala tayong makita na dahilan, good reason ni Anjo Eliana para gawin niya ang lahat ng ito. Para magsalita siya ng maraming mga bagay na tiyak may negative impact dun sa mga Soto o sa kusino man na kanyang pinasasaringan. Anyway, bago tayo magpaalam, anong masasabi mo dito sa mga sinasabi ni Anjo Eliana na it's a give and take na bagay, hindi po ito usapin ng utang na loob, walang kumbaga lumalabas na hindi nyo dapat sabihin niya na siya walang utang na loob o may utang na loob dapat siya. Dahil give and take nga yan. Which is, for me, no, tama naman yun. Ako mag-a-agree ako doon. Kung may bigayan naman na ganun, hindi siya dapat sabihin mo na may utang na loob ka sa akin, ganito, ganyan. So, it's a give and take lagi. Especially sa mga relasyon sa mga tao. Pero, 'di ba? Dito sa punto na ito, yung sinasabi niya na mga bagay para sa akin lang hindi na dapat sinishare sa mga tao. Dahil hindi naman kung ano man problema nila sa kanila na lang yun, personal. Wala naman akong narinig, nakita na ipinablik ng mga Soto patungkol sa kanya o ano man. 'Di ba? Pero dahil mukhang pinaguhugutan si Anjo Eliana, ano kaya ito? Gusto nating malaman. Baka mamaya ayaw i-share ni Anjo Eliana, baka kasi wala naman talaga ang rason, or yung rason niya alam din naman niya na hindi ka rason, no? Anyway, magpapaalam na po tayo, no?
O isang anggulo rin nakikita ko dito, baka politika talaga ito. Pag sinabing politika, maraming nasisirang relasyon diyan. 'Di ba? Kahit mga magkakapamilya nag-aaway-away. So ganun po kalalim yang politika na yan. Ano masasabi mo kay Anjo Eliana sa kanyang mga sinasabi at kinukwento ngayon sa mga tao? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa inyo.